Parang isang araw, na-realize ko na lang na hindi na tama yung ginagawa ko. Bigla na lang siyang nag-decide na mag-resign siya. Nung nakita niya siguro yung freedom. Na hindi nakukuha sa corporate. Oo. Pero ang goal ko talaga is maging affiliate. Hindi maging VA content creator. Oo. I love the real talk. Wala kang opera, wag ka nang mahiya. Tapos ikaw, mag-iinarte ka pa dyan. Inarte. Do you still recommend Upwork ba? Actually, Thank you so much, Minaika, for being with us. Before we start, is it okay that you share with us your background or story? Paano ka nag-start as a VA? start na ba to? Start na. Akala ko nagbe-briefing pa tayo. So, nag-start ako during my maternity leave. Na-curious ako about sa Facebook ads muna, hindi sa pag-VA. Nauna kong nalaman ng Facebook ads bago yung VA in general. Tapos, nung inaaral ko na yung Facebook ads, dun ko rin-discover yung pag-VA. Meaning, you're still in the corporate? Oo, pero naka-floating and maternity leave at the same time kasi pandemic. Okay. Paano mo siya na-figure out? Like, di ba, ako kasi usually, I figure out by watching sa TikTok, sa YouTube. Paano mo na-figure out si freelance? Same, TikTok. TikTok lang din. Kasi ayun talaga, nung pandemic naman puro TikTok, diba? Parang may nag-boom nun na isang coach ng Facebook ads. Tapos doon ko nalaman na life-changing nga daw, keme-keme, ganito na yung nabili. Tapos ayun, kung saan-saan na. Kung saan ako dinala ng curiosity ko. Kaya ako inalam yung Facebook ads para sa online selling. Nung na-realize kong wala naman pala ako, hindi ko kayang mag-online selling gamit yung Facebook ads kasi wala mong puhunan na malaki. Sabi ko, i-apply ko yung natutunan ko sa pag-VA. Paano mo na-handle yun? Like, since bago pa lang si Ethan and you're doing your job as a mom, tapos doing freelancing on the side. Kasi kapag nagpapadede ka, wala ka namang ibang ginagawa, kundi mag-scroll lang, diba? So, habang nag-scroll ako, imbis na dati, kung mga random stuff lang yung pinapanood ko, ngayon, puro about freelancing, more stories na nakikita mo, mas lalo kang diba? Na-encourage na, ay, ang galing, try ko nga rin yung ganito. Wala ka dun sa inggit na side. Nandun ka sa parang, it inspires you to do the same. Wala akong idea din kung gaano ba kalaki yung kitaan. Hindi pa uso nun yung flexan ng ganitong earnings. So parang hindi mo goal to earn 6 digits. Oo. Ang pinaka-goal mo lang talaga is to get a client. Sumahod ng abang nasa bahay. Okay, since we are talking about client, where did you find your first client? Upwork. How did you do it? Siguro kasi yung mga freelancing groups na sinalihan ko, talagang doon ko nakikita yung ang dami nag-share about yung mga top-rated badge. Sabi ko, ay, ang ganda ng platform na to. Gusto ko dito talaga ako minanifest ko talaga na gusto ko dito ako sa Upwork. Kasi parang nakaka-proud na nakikita mo yung mga badges. Ayun yung mga share nila, tapos yung mga earnings, diba? At the same time, nag-online jobs ako, pero talagang nakita kong nag-work yung technique ko sa Upwork. Ano yung technique na yun na pwede nating i-share sa kanila? Sobrang simple lang ng profile ko. Nakabullet lang yung mga skills ko. Pag unang tingin ng client na pagpunta sa profile ko, makikita na agad kung ano yung kaya kong i-offer. So wala nang malahabang paragraph. Until now, nakaka-receive pa rin ako ng invite. Kahit ganun pa rin yung profile ko. Feel ko, yung mga nag-start right now, they find it difficult na, okay, ito yung niche ko. They can't decide. FB ads, they thought it's VA already. Social media management, it's VA. Ganun, parang VA lahat. Which is hindi. How do you find it? Swerte ako na nung pumasok ako ng freelancing, alam ko na agad kung ano yung focus ko. Ang struggle ko, nung nakakuha na ako ng clients. Tama ba itong ginagawa ko? Nung ko na-realize na parang hindi enough yung knowledge ko pala dito sa Facebook ads para sa mga clients. Kaya habang may mga clients ako, sundot ako ng aral ng ibang niche. Dito pa rin ako nagstay kasi nakakuha ako ng client na tinuruan niya talaga ako ng yung mga malalalim na info about Facebook ads. Ganon. So, hindi na ako talagang lito-lito nung pagpasok ko. Ano yung sa tingin mo parang enough knowledge na to para magkaroon ako ng client ng Facebook ads? Siguro nung naiintindihan ko na yung concept ng Facebook ads, ano ang silbi ng Facebook ads sa mga client. Paano ko siya i-present sa mga client? If they apply sa Upwork, they need to understand the concept behind the niche. Kasi right now, feel ko, ang ginagawa nila, they just copy the cover letter and apply and apply and apply. Ano yung advice mo sa kanila? Kailangan malinaw sa'yo kung ano ba yung in-offer mo. Paano mo ipapakita sa mga clients na alam ko tong ginagawa kung ikaw mismo. Lito-lito ka. Hindi ka man expert, pero naiintindihan mo siya. Do you think all moms can do that? Ano yung pinaka-advice mo for moms
na gawin yung Mm. currently na ginagawa mo right now. Iba yung pagod kasi ng mga nagpapadede. Kaya if i-absorb mo lahat, nag-aaral ka, nag-outsource ka, nag-ano ka, mahihirapan ka talaga. Mm-mm. Pero if meron ka namang maaasahan sa paligid mo, huwag kang mahiyang humingi ng tulong. As a mom, parang nilalahat nila, no? Oo. Na kaya ko to, akong Superwoman. gagawa ng, Oo. superwoman. I love it. My curiosity is, paano mo kinakaya na ipa-transition si Daddy Mark into work from home, from corporate? Oo. Matagal eh. During my second year, kahit malaki na yung income ko from compare dun sa before ko. Hindi kami naglakas ng loob kasi ngayon mga HMO, yung mga Dati ayaw niya. Nung pinipilit ko siya, ayaw niya kasi nga siya yung maganda yung posisyon sa company. Senior IT siya eh. Nakita niya kung paano yung na naghihintay ako sa school ng anak ko, nakatambay kami ng mga mommies, nag-outing kami nila Tita G, yung mga VA. Parang nakita niya yung lifestyle ko na nag-outing kami, dala namin yung laptop namin. Alam mo, sobrang laya. Tapos bigla siyang na-push na, kahit hindi ko naman na siya pinupush na mag-resign, bigla na lang siyang nag-decide na mag-resign siya. Siya na yung nag-approach. Oo, doon nakita niya siguro yung yung freedom. Yes. From Na hindi nakukuha sa corporate. Oo. Kasi mahirap yun eh. Oo. Parang years ka nag-corporate, tapos bigla ka mag-work from home. Ano yung parang naging security nyo na makakakuha talaga siya or magkakaroon talaga siya ng job na magsisecure sa inyong family? Yung mga clients ko na. Nung alam kong mayroon akong more than 3 clients and ibibigay ko sa kanya, tapos if mababawasan ako ng workload, kukuha ako ng clients or magfo-focus ako sa pag-affiliate, sa pagko-content, alam kong hindi kami masisiro. Speaking of side hustle, like, syempre, you're doing clients, then you're doing your responsibility as a mom, then meron pang affiliate, editing, filming. Paano mo siya nasingit? Siguro kasi, yung pag-work from home, sa akin lang to na hindi siya kasing nakakasakal kumpara nung nasa corporate ka. So, ang dami mong time. And siguro malaking tulong din yung setup ko na flexible tayo sa mga clients natin. No? Kasi if siguro meron kang fixed oras na ganito, nakaka-burnout nga yun. Pero if maluwag ka sa mga clients, hindi naman. Ano yun? Parang nag-apply ka because yun yung deliverables or is just that it happens na ganun lang talaga nangyari sa'yo? Nag-apply ako dahil ayun yung alam ko, yung Facebook ads yung alam ko. Parang naging bonus na lang na, ganito pala dito. Na hindi mo kailangan sumabay sa mga clients. So parang at some point, parang in-apply mo lang kasi alam mo siya, hindi yung parang figure out mo na nandun na. Nakikita ko na lang siya na ganun pala nung nagkaka-clients na ako. Okay. Tsaka ayun yung walang meeting, dahil ayoko nga nung mga I agree. usap-usap. Oo. Speaking of that, ano yung sa tingin mong magbibigay courage sa mga moms na takot sa meetings, pero gusto nilang magkaroon ng client? Kasi nagsimula ako na ang goal ko talaga ay magka-clients ng walang interview, which is nangyari naman. Pero if ang goal mo talaga is magkaroon ng mga premium clients, long-term clients, kailangan mo talagang i-overcome yung takot mo sa meetings, sa interviews. Kasi nga, if ganun lang yung magiging setup mo, yung maghahanap ka lang ng walang interview, which is, may mga clients na kahit hindi naman super hirap yung interview, gusto lang nilang makita kung sino yung kakausapin nila. Yung iba kasi gusto lang nila na makita ng totoong tao, yung nila. Yung hirap, nasa utak mo pa lang naman eh. Hindi mo pa... Hindi pa nararanasan. Oo. Wala ka pa And minsan, nililimit mo agad yung sarili mo. Wala pa nililimit mo agad. Paano mo siya na-cope up? Like, parang hindi ka magpo-push through kasi mas mataas yung kaba kaysa dun sa opportunity. Nung nagsisimula ako, ang dami kong interviews na nagsisend sila ng Zoom link. Monday yung interview. Talagang nangangatog na yung buong pagkatao ko niyan from Friday. Tapos, every time na nagde-decide ako na a-attend na ako dito, biglang last minute naghahanap ako ng excuse, ganyan. Marami akong ganun. Tapos mag-rain check, eme pa ako. Parang isang araw, na-realize ko na lang na hindi na tama yung ginagawa ko kasi nagsasayang ako ng opportunities. Ang daming nag-a-apply na hindi sila nare-replyan, na hindi pinapansin yung proposal nila. Ako, napapansin yung proposal ko. Pero ako mismo yung tumatanggi. So sabi ko, hindi, kailangan kong i-practice yung sarili ko to show up. To attend interviews. Kung makuha ko kayo o hindi, bahala kayo sa buhay nyo. Pero ako, parang for myself na lang to, hindi na para makakuha ng client. Courage na lang talaga. Since sabi mo, nakaka-receive ka, napapansin naman yung mga cover letter mo, ano yung pinaka-key para mapansin yung
kanilang application? Ako ang nag-work sa akin. Sobrang concise lang nung cover letter ko and kung ano yung hinahanap sa job post, kumbaga sasagutin ko lang siya ng cover letter ko. If yung cover letter mo masyadong templated, yung parang general na Yeah. copy-paste, yung chance na ma-open nila yung resume mo, yung profile mo sa Upwork, bumababa. Okay. Dun sa cover letter, did you use AI? Hindi, wala Doon? pang AI noon. Wala. Marami pa nga akong mga cover letter dati na sobrang mali-mali yung grammar. Kaya hindi ko mailabas. Sasabihin nila, sample naman ng cover letter mo. Ay, nare-realize ko na lang ngayon kasi binabalik lang, ay, mali pala yung grammar nito. Ayoko ilabas mamaya. Ano pa sila sa akin. Pero dahil nga siguro, hindi big deal sa kanila, mga direct client sila, ano pa rin, pumapasok pa rin Pumapasok ka doon. sa banga. Actually, since Upwork din ako talaga nakakuha ng client, mali-mali din yung grammar ko dun. May mali pang spelling, bali-baligtad, and yun yung nag-work talaga. And tama ka, make it more simple. Kung ano yung hinahanap nila, yun din ang isasend mo sa kanila. Before yun, na 2 connects pa lang ang application. Do you still recommend Upwork ba now na parang 16 connects na per apply? Actually, sa totoo lang, mahirap na i-recommend ng Upwork, no? Dati lagi ko sasabi Upwork. Pero ngayon kasi nakita ko parang minimum 16 connects and may mga bayad na yung para maging available ka. Kasi maraming nag-i-start ng walang-walang pera eh. Kung meron kang pera, sige, go. Pero if hindi mo kaya, i-utilize mo yung ibang platform like LJ, LinkedIn, yung ano, kasi sa Upwork, wala ka ng choice kundi gumastos. Yes. Dati kasi nung time, ako hindi ako nakagastos sa Upwork eh. Really? Wala pang connects yun? May connects, pero nabubuhay ako sa free connect. Free connects, yes. Oo Oo. nga. Sa tingin mo, marirecommend mo sa kanilang Facebook groups? Oo, kasi may mga friend ako na nakakakuha sa Facebook. Ingat nga lang kasi mas prone ang Facebook sa mga scammers. Since ngayon, hindi ka na nag-a-apply sa Upwork, tapos you have personal brand, you have TikTok, you have Facebook, ano yung marirecommend mo sa kanila na they can do as well without applying sa Upwork to get clients? If gusto mong maging content creator ng niche mo, ipakita mo, alam mo talaga yung ginagawa sa niche mo, kung paano siya makakatulong sa mga clients. Kasi ako nagko-content lang naman ako about freelancing ko, about pag-VA, work from home life. Pero may mga clients na lumalapit sa akin. Pero hindi, wala akong tinanggap na na mga, kasi ayoko rin ng refer, ayoko rin ng Bakit? ayoko. Parang feeling ko dobling Pressure. obligasyon and pressure and silipan. Ayoko ng mga ganun. Ngayon, ito yung pinaka-curious part ko is sa affiliate. If, let's say, yung mga moms na gusto maging freelancing, hindi sila nag-succeed into freelancing, do you recommend affiliate? Oo And naman. how you will encourage them to Oo start? naman. Unlike pag-VA, na kailangan mo mag-aral ng ganyan. Ako naniniwala kasi ako sa affiliate, swertihan eh. May kasamang swerte. Kapag sa pag-affiliate, pwede ka nang mag-start agad. Tignan mo yung mga gamit nyo, ibenta mo, Unlike sa pag-VA na kailangan, may alam ka, may client hunting na At sa pag-affiliate, maging consistent ka lang eh. Try ka ng iba-ibang ways. Kung nag-cringe ka, deadma, kasi mawawala din yung cringe na yan. If Yes. sobrang dami mo nang ginagawang mga videos. Sobrang marirecommend ko siya if talagang may bata pa na wala ka talagang time mag-focus sa pag-aaral. Mag-affiliate ka. How do you start doing affiliate? Parang before pa ako maging VA, kasi pinapanood kita eh. Before pa ako mag-freelancing, nag-affiliate ka na, wala pang yellow basket sa TikTok nun. Ang ginagamit mo is link sa bio sa TikTok. Tapos you have the links na nakakompile in just one link. Kasi may pinapanood ako mga vlogger na, yung mga mami-mami. Lagi nilang sasabi, link in my bio. Uy, gusto ko din yun. Sabihin ko yung link in my bio. Kaya ako napakontent about freelancing. Dahil nga, ayun yung mga videos ko na nagkakaroon ng views. So, kahit freelancing, sinusundan ko ng ng affiliate. Pero ang goal ko talaga is maging affiliate. Hindi maging VA content creator. Oo. Nung naging affiliate ako sa TikTok, sa Shopee, talagang sobrang grateful na ako. Tapos yung ma-recognize pa ako as VA ma'am, parang doble-doble na kasi hindi naman ako coach, hindi naman ako mentor, di ba? Gusto ko lang po mag-affiliate.
Okay. Do you have like someone to ask paano to or pinifigure out alone mo talaga siya? Ako, pinifigure out along ko din. Tapos, nakita ko yung paano daw mag-sign up, and paano magawa ng mga bio-bio, ganyan. Mm. And yung pagbebenta kasi ng products, parang hindi mo na siya kailangang aralin ng bongga eh. True. Pakita mo lang yung ano, ganyan. Mm. Hindi mo naman kailangan maging techie eh. Mm. Hindi mo naman kailangan ng bonggang edit. Are you editing your content alone? Ako, Ay, lahat yun? lahat yun, oo. Hindi mo nako-consider mag-hire? Ay, hindi. May mga, masyadong personal kasi. Parang hindi nila kaya pang... Hindi, parang ayoko lang magkaroon sila ng access sa personal na ano namin. If ever, ano yung parang pinaka-end goal mo? Do you will still continue as a VA and affiliate at the same time? Parang hindi ka ba mapapagod? Like after 10 years, do you still the same person right now? In terms of pag-VA, sobrang layo na kasi ng ginagawa ko ngayon. Since 2024, nung naging consistent na ako mag-affiliate sa Nika na VA na nung 2023. Kasi doon talaga, pukpukan. Malaki sahod ko doon kasi ang workload ko naman din, bongga. Unlike ngayon, sobrang bira na ako mag-work ng mga 5 hours, ng 8 hours, kasi nga bukod sa na-delegate ko na sa asawa ko. Hindi na ako kagaya dati na, pag bumababa ng ganito yung income ko, hahanap na ulit ako ng clients. Hindi na, kasi nga, salamat sa affiliate. Kasi, once na nalabas mo na yung video mo dyan, siya na yung nagtatrabaho ng kahit yung mga video mo pa last 2 years, basta may link yan, nagpapasok na ng income yan, di ba? Madami ka ding mga side hustles na try. Can we share it with us? Aside from affiliate, yung Japan Pasabay, and Ano VA? sa mga before work ko, nagtitinda ako ng mga cellphone case, ukay-ukay. Pinapost ko lang sa mga work sa Okada, mga gano'n. Lagi talaga, sa corpo, meron akong parang, di ba, office, ano yan, sa reception, may tindahan ako dito. Oo, mga noodles, Milo. Pag Saturday, wala yung boss na, nagre-repack pa kami ng chicharon sa harap. Marami. Parang ano ko talaga siya, magbenta-benta. Mamili sa Baclaran, sa Divisoria. I love it. Kasi nakikita ko siya sa mga content mo. And you tend to storytell sa kanila para yung journey mo, look at me now, gano'n. May mga moms kasi na parang nahihiya sila na i-show up yun. Ano yung magiging tips mo para sa kanila to show up? Kasi sabi mo, show up lang talaga consistently. Huwag kayong mahiya kasi ang mga artista nga ngayon, ang mga mayayaman nga ngayon, todo pag-affiliate na eh. Sino ka para mahiya ka na wala ka namang pera? I love the trill talk. Wala kang pera, huwag ka nang Yung mahiya. mga artista nga sila, bonggang mag-affiliate, di ba? Sila Camille Prat, sila Iwamoto. Sila Mariel, no? Di ba? Tapos ikaw, mag-iinarte ka pa dyan. Huwag ka mag-inarte. Tsaka ngayon, parang mas mabenta ang mga ano eh. Kasi sa Yung mga artista. organic, true. Oo, yung mga nakakakilit ng mga tao, no? Kasi sa mga artista. Kahit ako, hindi ako bumibili dahil pinromote siya ni artista. Bumibili ako dahil nakikita ko talaga yung result. Kapag talaga may gusto ka, you need to show up consistently. Wala kang ang pera, huwag ka na mag-inarte. Sa mga moms, natatakot sila. They are scared to try new things, lalo na kapag kukunti yung views. Ano yung parang pinaka-tip mo for them if ever na 89 views, 100 views, do you still want them to continue ba? Oo, kasi kung sa pag-VA, apply ka ng apply, tapos hintay mong may mag-replyan ka. Sa pag-affiliate, paggawa ng content, mag-upload ka ng mag-upload, and isang video lang yung kailangan mong mag-boom. Kasi pag may nag-boom na dyan, makikilala ka, and magsusunuran na yung views ng ng ibang videos mo. For example, ako nakikita ko yung mga videos ko, 200 views, lalo may mga yellow basket. Dead man na. Hindi na para ma-frustrate ako dun sa video na yun. Nasisilip ko yung ibang mga creators na million na yung followers nila. Ang views ng mga latest videos nila, 1,000, 2,000. So, hindi talaga big deal sa akin ha. Kasi nga ayoko ng, ano bang pinapatunayan mo? Ang gusto ko may benta yung ano ko. Kung wala, edi wala. Since we know naman sa affiliate, hindi din siya parang income generated na monthly, ito yung masasahod mo. Paano ka naging secure na may pambili kami pambayad kami ng bills ng gantong for the month? Nung nakaipon na kami ng emergency fund. So parang hindi ka na talaga natatakot. Oo. Alam mo, hindi kami magugutom for ilang months kasi nakasecure. Syempre, nung paldo, ipon-ipon ka, hindi rin bulagsak lahat. Kaya, if dadating yung time na wala nang, alam mo yun, matumal yung mga yung mga videos, yung mga yung mga contents,
sa pag-VA, kung walang mga patrabaho ng clients, hindi ka mapapaganoid na saan na kami kukuha ng ganito, ng ganyan. Kasi may funds na. Oo, may funds. Anong bank ang gamit mo to secure that fund? Iba-iba eh. Gumagamit ako ng Maribank, ng GoTime, Union Bank, Maya. Yun nga. Sa So iba-iba doon ka talaga. sa mga matataas ang interest. Oo. Isa pa lang yung nilalagyan ko na traditional. Okay. Yun lang naman, Mi. I enjoy. Ah. I learned a lot, Talaga actually. ba? Oo. Yung, lalo na sa affiliate at saka yung sa Oo. setup mo. Eto, before we end this podcast, ano yung magiging message mo for those people na nag-start, scared, especially sa mga moms na hindi sila makapag-start kasi parang hindi nila nakikitaan ng solusyon or hindi natin nakikitaan ng result yung ginagawa nila. I-practice nyo talaga yung pagiging consistent. Hindi mo man makita yung result ngayon, pero eventually, hindi man ilang days, after ilang weeks, eventually, magkakabunga yan. Hindi pwedeng isang taong ka lang wala pa rin result. Hindi. Lahat ng nakikita ko nagsisimula na content creators, biglang may boom, may 1 million views na. Hanggang sa napapanindigan na nila yung pagiging content creator nila. Kahit yung followers hindi bumubongga, pero nabuboost yung confidence nila na meron palang manonood, may nagko-comment. Naalala ko lang sa akin nag-create ako dati ng mga contents nang walang nanonood and may isang tao lang na palaging nagko-comment. And pag nagko-comment siya, na-excite ako palagi kasi inisip ko, ito sa TikTok, pag may nag-comment, i-reply mo ng video. Uy, nag-comment ulit siya, may video ulit ako na may upload. Ang cute kasi nung may reply, tapos may video, di ba? Parang feeling mo meron talagang may pake sa ginagawa mo. So, ayun, talagang continue nyo lang yung pag-show up, yung paggawa ng mga videos, kung gusto mo maging affiliate. Sabi nga ng, gawin mo siyang trabaho, kasi si Mark naging affiliate na din siya. Nakikita ko si Ate Mark. Talagang, dati, hindi ba, di mga ganyan. Sa akin siya nakakarinig ng sermon. Kumbaga, nakita ko na yung result. So, gusto kong malaman niya na may result. Hindi mo man nakita ngayon, pero meron yan. Magkakaroon yan. You have in different platforms like Facebook, Instagram, and TikTok. Ano yung pinaka-suggest mo sa kanila to start for beginner? TikTok. TikTok talaga. Lalo na kung cringe sila, nahiya sila sa mga kamag-anak nila, sa mga TikTok. Pero 'di ba si Facebook, reels nauuso na din yan eh. Like yung mga matatanda kong sa barangay, mga nagre-reels na sila, sumasayaw sila para to earn. Kasi may monetization. Oo, monetization. Kahit hindi ka dyan nakabenta. Do you still recommend it? Oo. Pero kasi may mga content creator na dahil lang sa monetization, kung ano-ano na yung pinaggagawa. Oo. Ako, nagsimula kasi ako sa TikTok kasi nga, ayoko ma-discover ng mga kamag-anak ko na nagbi-video na ako, ganyan. Nung na-practice ko na yung kapal ng mukha ko sa TikTok, dun pa lang ako lumabas sa Facebook. Pero ayun nga, may kita sa Facebook na wala sa TikTok. Pero at least, nung lumabas ako sa Facebook, kumbaga kahit paano, makapal na yung mukha ko, hindi na ako yung awkward ganon. Pero kung ikaw, talagang confident ka naman na magsalita kung kaya mong pagsabay-sabayin agad, walang pipigil sa'yo na nahihiya ako sa mga kamag-anak ko, ganyan. Isabay-sabay mo na kasi hindi mo alam kung alin dito yung magbubong. Pwedeng pareho agad. True, oo. Okay, thank you so much, Mi. You're welcome! Thank you! Ayan, if ever they want to connect with you, ano yung platform na mahanap ka? Naika VA Mom, Facebook, IG, TikTok, ayun lang naman. Thank you so much. Thank I you. hope you guys enjoyed this podcast. Yeah.